Dominant Protector. Credit to the author. 21 hanggang 30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nanlaki ang mga mata ni Zillian. Alam ng bata. Ayos lang sana kung sumagot si Terence na may blankong mukha, ngunit sinabi niya sa Dean na huwag mag-alala sa lahat ng bagay. Gayunpaman, sa pinakakaunti, ang mga salita ni Terence ay nagpapahiwatig na hindi siya interesado sa pakikialam sa mga gawain ni Zillian. Sa isiping iyon, kinalma niya ang sarili. Katapusan na niya kung makakarating ang salita sa principal at board. Bahagyang tumawa si Zillian bago tumingin kay Terence. Terence, tandaan mong lumapit sa akin sa tuwing nagkakaproblema ka. Isulat mo ang numero ng telepono ko mamaya. Ako ay nasa pangangalaga mo kung gayon, Mr. Wang. Tiniyak ni Terence na ipapakita ang kanyang pasasalamat, na nauunawaan na ang kanyang sitwasyon ay kakaiba. Nag-aral siya sa paaralan higit sa lahat dahil kay Cheryl, at ligtas na ipagpalagay na magkakaroon siya ng gulo dito at doon. Hindi siya pwedeng pumunta na lang kay Froilan o sa chairman para humingi ng tulong sa lahat ng oras, kaya bakit hindi na rin siya suportahan ng isang maimpluwensyang dean. Salamat sa maliit na pangyayaring ito, si Terence ay ngayon ang dean na nagbabantay sa kanya, basta't hindi siya masyadong lumayo. Sumunod siya sa dean at dumating sa ika-5 baitang ng ika-12 baitang. Itinulak lang ni Zillian ang mga pinto at nagmarcha papasok, nagpatuloy na ikinaway ang kanyang kamay sa homeroom teacher na si Miss Lane. Ito si Terence, isang transfer student. Pwede mo ba siyang paupuin? Tinitigan ni Leandro si Terence nang nanlalaki ang mga mata. Ito ay ang brat na sumipa sa kanya sa puwit kahapon, walang duda tungkol dito. Nagawa niyang makalagpas sa kanya kanina, ngunit hindi inaasahan ni Leandro na ihahatid lang sa kanya ng ganito si Terence. Hi, ako si Terence. Inatasan ni Miss Lane si Terence sa isang upuan sa likod ng silid-aralan sa sandaling matapos siyang magpakilala. Hindi ito magandang upuan, ngunit walang pagpipilian ng guro. Naunawaan niya na si Terence ay isang tao, ngunit hindi ito ang unang araw ng paaralan. Ang lahat ay nakatalaga na sa isang upuan, at hindi lang mapipilit ng guro si Terence na maging maayos. Nagpasya siyang haharapin ang problema sa ibang pagkakataon. Hindi masyadong iniisip ang issue, tumango si Terence, pumunta sa kanyang upuan. Napakababa ng ulo ni Cheryl noong nagpapakilala si Terence. Si Yasi, gayunpaman, ay tumitig sa kanya nang nakadilat ang mga mata. Isang lamig ang bumaba sa gulugad ni Terence. Mas mahirap pakisamahan si Missy Colton kaysa kay Miss Charlton. Sinulyapan ni Leandro si Natoy na kailangang lampasan ni Terence para makarating sa kanyang upuan. Nakuha ni Natoy ang sulyap at binigyan siya ng ok gesture. Pinagmamasdan ni Terence ang buong palitan habang siya ay naglalakad. Napansin niya si Leandro sa sandaling pumasok siya sa silid-aralan, kung tutuusin. Biglang ibinaril ni Natoy ang kanyang kanang paa, pinaplanong madapa si Terence habang papalapit ito sa kanya. Ngumisi si Terence bilang tugon, naghahanda ng sipa habang itinataas niya ang kanyang binti. Ang sipa, gayunpaman, ay dudurog sa mga buto ni Natoy, at ayaw ni Terence na ganoong uri ng gulo sa kanyang unang araw ng paaralan. Nagpasya siyang tumapak na lang sa likod ng binti ni Natoy. Gak! Ha! Ano ito? Napakurap si Terence habang nakaharap kay Natoy. Ay, sorry. Hindi ko sinasadyang tapakan ka. Natoy, may problema ba? Alam ng homeroom teacher kung ano si Natoy, hindi magaling na estudyante ang bata. Gayunpaman, siya ay tumambay sa mga malalaking shot tulad ni Leandro. Dahil doon sa isip, hindi na nagsalita pa si Miss Lane. Hindi. Tiniis ni Natoy ang masakit na sakit sa likod ng kanyang binti habang umiling siya bilang tugon. Halatang hindi niya sasabihin sa guro ang ginawa ni Terence, mapapahiya siya ng sobra. Ang Leandro ay medyo malayo sa Natoy, at ang tanging nakita niya ay si Terence na naglalakad papunta sa kanyang upuan na hindi nasaktan. Si Natoy, na dapat umatake kay Terence, ay nanggugulo sa halip. Pinandilatan niya ng masama ang kanyang alipin. Nakatitig lang si Natoy kay Terence, hindi maipahayag ang kanyang sitwasyon. Nagpasya siyang bayaran si Terence mamaya.
Kahit siya ay hindi sigurado kung sinadya ba talaga siya ni Terence na tapakan. Hindi siya kailanman tumingin sa ibaba sa buong oras na siya ay naglalakad, kung tutuusin. Maaaring isang aksidente kung ang paghingi ng tawad ni Terence kanina ay hindi isang gawa, at si Natoy ay hindi sigurado kung ano ang mararamdaman. Hindi kalayuan ang upuan ni Terence sa kina Cheryl at Yasi. Isinasaalang-alang na siya ang may tungkuling protektahan si Cheryl. Naramdaman ni Terence na ang kanyang upuan ay isang perpektong upuan. Ang pagpoposisyon ay nagpapahintulot sa kanya na makita ang lahat ng ginagawa ng dalawang babae. Siya ay binabayaran para dito, pagkatapos ng lahat. Si Terence ay hindi pa nakakapasok sa silid-aralan noon, at umasa lamang sa mga paglalarawang ibinigay ng internet para sa pangkalahatang ideya kung paano ito gumagana. Sa ngayon, sariwa ang lahat. Binuksan ni Terence ang kanyang bag at kinuha ang kanyang chemistry textbook. Nilimpasan niya ang schedule niya kanina, chemistry first period. Ito ang unang araw ni Terence, at sana ay matulungan siya ng lahat kung maaari. Ayokong mangyari ang anumang pang-aapi sa bagong estudyante. Kayong lahat ay nasa 12 baitang, ang pagpapatalsik bago matanggap ang iyong diploma ay hindi isang bagay na gusto ng sinuman sa atin. Kailangang bigyan ng babala ni Miss Lane ang grupo ni Leandro, lalo na si Leandro. Walang bagay na hindi niya gagawin. Ang pananakot ay hindi katumbas ng higit sa 1 libangan para sa kanya, at ang kanyang lakas ng loob ay nakakuha sa kanya ng titulo ng isa sa Big 4 nanograms paaralan. Si Leandro, natural, hindi nagpatinag sa sinabi ng guro. Binuksan ni Terence ang mga pahina ng may nahulog sa kanyang mesa. Isa itong gusot na papel. Hindi naniwala si Terence napakabata ba ni Natoy kaya pinilit niyang maghagis ng mga bowl ang papel bilang paghihiganti. Inangat niya ang kanyang ulo para lamang makita si Yasi na ngumisi sa kanya, at ang puso ni Terence ay nanlamig kaagad. Hindi naman siguro si Missy iba. Itinuro ni Yasi ang papel na bola sa mesa ni Terence bago tumalikod. Nakatitig si Terence sa likod ni Yasi habang nililigpit niya ang papel na bola. Kaya ito ang maalamat na pagpasa ng tala. Napabuntong hininga siya. Kung ito ay isang mabait, magandang babae na nagpasa sa kanya ng tala. Si Yasi ay may isang bahagi, ngunit sa aspeto ng kabaitan. Ang tala ay malinaw na hindi magiging isang liham ng pagtatapat o anupaman, ngunit hindi maiwasan ni Terence na magtaka kung ano ang sasabihin ni Yasi. Maislan at maliit ang sulat kamay sa note. Iisipin ni Terence na ito ay isang magandang ugali na babae na nagsusulat nito kung hindi niya ito kilala. 22. Kaklase din natin ang lalaking sinipa mo. Hinahabol ka, kaya mag-ingat ka. Ngumiti lang si Terence sa note. Hindi niya akalain na binalaan siya ni Yasi dahil sa kabaitan siya ay isang taong walang gusto kundi gulo. Malamang gusto ng dalaga na ipagpatuloy niya ang pakikipaglaban sa grupo ni Leandro. Malamang inis din ni Leandro si Yasi. Ang guro ng chemistry ay nasa paligid ng 50. Siya ay may matibay na base ng kaalaman, at ang kanyang panayam ay kahit papaano ay nakapagpa-inters kay Terence, kahit na natutunan na niya ang lahat ng maaga. Natapos ang unang yugto, at tinawag ni Leandro si Natoy sa labas. Nakapagtataka, hindi pa sila dumating para sa gulo, ngunit hindi ito mahalaga kay Terence. Natoy, anong problema mo? Naasar si Leandro. Di ba sabi ko sa'yo ilagay mo siya sa pwesto niya? Anong ginagawa mo doon? Master Song, ang bagay ay inilabas ko ang aking paa para madapa siya, ngunit ang lalaki ay tumapak sa akin. Fuck, it hurts. Humagulol si Natoy, ang sakit na nakasulat sa buong mukha niya. Ganun pa rin. Sa tingin niya nalaman niya. Alam ni Leandro kung gaano kalakas ang isang sipa ni Terence, at naunawaan niya na tiyak na masakit ito para kay Natoy. Hindi naman dapat, hindi man lang siya tumingin sa baba. Hindi pa rin sigurado si Natoy sa buong bagay. Fuck! Nakuha na naman tayo ng magsasaka. Dadalhin natin siya sa washroom mamaya, gusto kong malaman niya kung ano ang lasa ng umihi. Ang mga salita ni Leandro ay namumula sa galit. Siya ay pinangalan ng isa sa Big 4 sa lalong madaling panahon pagkatapos mag-enroll sa paaralan. Ang mapahiya ng ganito ay una para sa kanya. Oo, at shit din. Idinagdag ni Stanley. Umiinit ang usapan ng may dumating na lalaking nakaitim. Liang. Anong ginagawa niyong tatlo dyan?
May meeting. Kuya Rowan. Itinaas ni Leandro ang kanyang ulo upang makita ang isa sa Big Four Rowan Gold. Ang mga maling ginawa ng taong ito ay higit sa mga bagay na ginawa ni Leandro. Narinig niya na kinaladkad pa ni Rowan ang isang babaeng kaklase palabas sa kakahuyan para sumama sa kanya noong siya ay nasa ika-9 na baitang. Sinalubong siya ni Rowan ng isang tango na ikinatuwa ng marangal na kausap ni Leandro. Ang kanyang bahay ay hindi kasing lakas ng kay Leandro kung tutuusin. Ang kanyang walang awa na ugali ang siyang nagbigay sa kanya ng magandang buhay sa paaralang ito. Iyon, at ang katotohanan na mayroon siyang isang nakatatandang kapatid na lalaki na kasama sa isang gang sa labas. Kailangan ng tulong ko. Inaalok ang Rowan. Bagong magsasaka na kakalipat lang, ipapakita ko sa kanya kung sino ang amo dito. Natural, ayaw mawala ng mukha si Leandro sa harap ni Rowan. The fuck? Are you guys serious? Bunched up in a meeting for some farmer guy. Nawalan agad ng interes si Rowan. Dito niya naisip na may naisip na masaya. Sa mga araw na ito ay may mata niya sa isang nakababatang babae mula sa 9 na klase, isa sa mga klaseng uri na malamig na tumingin sa iyo. Siguro kailangan niyang ipilit ang sarili sa kanya. Siya ay mas bata kay Rowan sa isang dahilan, siya ay kasalukuyang nasa 13 baitang, isang klase para sa mga hindi natanggap sa kolehiyo. Siyempre, magagamit ni Rowan ang pera ng kanyang mga magulang para makapasok sa kolehiyo anumang oras na gusto niya. Pinili lang niyang manatili sa high school sa sarili niyang kusa. Sikat siya dito. Iginagalang siya ng mga tao dahil sa takot at namuhay siya ng walang pakialam at masaya. Ang impluwensya ng kanyang pamilya ay hindi walang hanggan at hindi ito makakatulong sa kanya sa ibang bansa. Ang kanyang kasalukuyang saloobin ay agad na magpapapatay sa kanya doon ang kolehiyo at mataas na paaralan ay dalawang magkaibang mundo. Kaya, sinabi ni Rowan sa kanyang ama na gusto niyang ipagpatuloy ang pag-aaral ng isa pang taon para makapaghanda para sa mga huling pagsusulit. Naturally, natuwa si Mr. Gold sa narinig na gustong mag-aral ni Rowan na hindi niya alam kung ano talaga ang ginagawa ng kanyang anak sa paaralan. Ginugol ni Terence ang susunod na 2 yugto sa kapayapaan. Umakto si Cheryl na parang hindi niya kilala, hindi tumitingin sa kanya kahit isang beses. Si Yasi, gayunpaman, ay palaging sumulyap sa kanya ng mapaglaro. Ito ay hindi isang cute, mahiyain na uri ng mapaglaro si Terence ay hindi ipagpalagay na ang babae ay may crush sa kanya. Malamang hinihintay niya na muli itong makabangga ni Leandro. Pagkatapos ng 3 yugto ay isang maikling pahinga, kung saan nag-ehersisyo ang mga mag-aaral sa field. Susundan pa lang ni Terence ang kanyang mga kaklase doon ng 3 tao ang tumungo sa kanya. Ito ay sina Leandro, Natoy, at Stanley. Siya ay nakaupo sa pinakalikod, kaya ang 3 ay patungo sa kanya, walang pag-aalinlangan. Inaasahan ni Terence na darating sila sa lalong madaling panahon. Oo. Cheryl, tingnan mo. Pupunta si Leandro kay Shield Guy. Pinagmamasdan ni Yasi ang magkabilang panig sa buong panahon, at sa wakas ay nagbunga ang kanyang pasensya. Wala siyang iba kundi excited. Gusto niyang may magturo kay Leandro ng leksyon noon pa man, ngunit ang kanyang background ay medyo napakalaki. Ngayong narito si Terence. Oh! Ang ganda, sana turuan siya ni Leandro ng leksyon. Halatang asar pa rin si Cheryl kay Terence. Seryoso, Cheryl. Kakampi ka ngayon kay Leandro. Tinitigan ni Yasi ang kaibigan. Don't tell me na in love ka sa kanya all this time. In love with him my ass, mas galit ako kay Terence. Sagot ni Cheryl ng emph. Sino ang nagmamalasakit sa kanila, umalis na tayo. Teka, halika. Gusto kong makita kung sino ang mananalo. Napahawak si Yasi sa mesa niya habang hinihila siya ni Cheryl. Fine, maghihiganti ako kapag nakita kong binugbog ang tanggang iyon. Maaaring sinabi iyon ni Cheryl, ngunit sa isang lugar sa kanyang puso ay hindi niya gustong si Terence ang natatalo. Sa isang mas masusing paghahambing, napagpasyahan niya na mas nakakairite si Leandro. Si Terence ay isang peste, ngunit hindi pa siya bumababa sa antas ni Leandro. Dahil doon, nagtago ang dalawa sa harap ng mga pintuan ng silid-aralan, magkahawak kamay habang pinagmamasdan ang paghaharap. Alam mo ba kung bakit tayo nandito?
Tanong ni Leandro habang nakatayo sa harap ni Terence, sinusubukan siyang takutin. Tumingin si Terence sa kanya at tumugon ng mahinang boses, na parang hindi naman ito big deal. Oo, dahil sinipa ko ang iyong asno sa isang faceplant kahapon. What the fuck? How are you so cocky then? You think you're hot stuff, no? Inabot ni Natoy ang kwelyo ni Terence nang pigilan siya ni Terence. Okay na ba ang paa mo? Inalis ni Terence ang kamay habang tinutuya niya si Natoy. Namula agad ang mukha ni Natoy, nakakaramdam pa rin siya ng kahihiyan sa nangyari. Kaya sinasadya ni Terence. You little shit, come with you as if you have balls, we will settle this in the bathroom. May mga students and teachers dito. Ayaw mo rin sigurong pinapanood tayo, no? Lalong naasar si Leandro sa pangalawa. Totoo ba ang lalaking ito? Hindi ba niya naiintindihan ang sitwasyon niya? 23. Oo naman, gusto pa rin umihi. Ang mga salita ni Leandro ay ang gustong marinig ni Terence. Naisip niyang isangkot si Zillian para tulungan siya, ngunit hindi siya sigurado kung kahit ang din ay kakayanin ang lalaki. Gamaan na lang ang pakiramdam niya ngayon na pinasundan sila sa isang lugar na liblib. Nagkatitigan ang tatlo, hindi sigurado sa sasabihin. Karaniwang humihingi ng awa ang mga tao sa tuwing tatawagan sila sa banyo. What's with this guy saying he wanted to pee anyway? Tara na. Naasar si Leandro sa kung paano pinakitunguhan ni Terence ang lahat ang kanyang kawalang interes ay nag-alis ng saya sa pambubuli. Cheryl, tingnan mo. Ang ganda ni Terence, no? Tuwang-tuwa na pinapaikot-ikot ni Yasi ang kanyang maliit na kamao habang nanunood. Ang palabas ay nagiging maganda. Nagpout lang si Cheryl. Marahil ay may pinsala siya sa utak. Paano siya kalmado sa tatlong lalaki na nakapaligid sa kanya? Lumabas ng silid-aralan si Terence kasama ang grupo ni Leandro, huminto nang mapansin ang mga babae. Hindi ikinagulat ni Yasi si Terence, hindi siya isang taong dapat makaligtaan ng ganito. Si Leandro naman ay nagbigay ng kanyang pinakamagandang ngiti. Cheryl, anong ginagawa mo dito? Mahalaga ba kung bakit ako nandito? Kaya ko kung saan ko gusto, maraming salamat. Inilibot ni Cheryl ang kanyang mga mata kay Leandro. Anong ginagawa mo? Ako. Hindi alam ng batang magsasaka dito ang mga alituntunin dito. Papaaral ko na siya. Hindi alam ni Leandro ang relasyon ni Terence kay Cheryl, sa pag-aakalang sila ay ganap na estranghero. Naniniwala na gusto ng mga babae ang pagpapakita ng lakas. Ang lakas ay nagparamdam sa mga kababaihan na ligtas at ligtas, pagkatapos ng lahat. Hindi kailanman akalain ni Leandro na kabaligtaran ang ginagawa ng kanyang mga kilos. Naiinis lang si Cheryl sa kanyang pagkatao. Oh, sana turuan mo siya ng mabuti, kung gayon. Bahagyang tinitigan ni Cheryl si Terence habang nagsasalita ito. Nakawin mo ang first kiss ko, pwede. Ito ang makukuha mo. Talagang bagay. Ngumiti si Leandro sa pag-aakalang pinupuri siya ni Cheryl. Kaya nagustuhan ng babae na makita siyang nang-aapi ng mga tao. Kung alam niya na si Cheryl ay nasa mga delinquent, nanalo sana siya sa nakalipas na mga taon. Go Terence! Ipakita sa kanila kung ano ang mayroon ka. Yasi cheered, walang pakialam sa lahat para kay Leandro o sa kanyang grupo. Naningkit ang mga mata ni Leandro. Paano ba naman magkaiba ang side ng dalawang besties na ito? Kaya nagustuhan ni Yasi ang uri ng batang magsasaka. Hindi man lang siya nasiyahan, ngunit lumipat si Leandro. Ang babaeng ito ay hindi niya kayang harapin, masisira siya ng kanyang kapatid kapag tumawid siya sa Yasi. Kumunat ang noo ni Cheryl. Yasi, bakit mo siya i-cheer? Nilagay ni Yasi ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang. Well, pinasaya mo si Leandro, kaya natural na kailangan kong i-cheer si Terence. Nakakabalanse. Hindi gaanong pinansin ni Terence ang mga babae, piniling magpatuloy sa banyo. Hoy, kaya nyo bang gawin ang mga bagay nyo rito nang hindi pumunta sa banyo? Ayaw ni Yasi na maganap ang palabas sa lugar na hindi niya nakikita. Itinuro ni Leandro ang direksyon ng banyo. Pumasok na si Terence. Binalak niyang harapin si Terence sa hallway, kahit na nanganganib ito sa posibilidad na may dumating na guro. Okay lang basta makuha niya ang puso ni Cheryl.
Sa katunayan, gayunpaman, si Leandro ay hindi ganap na walang takot sa mga guro. Siya ay isang estudyante, sa pagtatapos ng isang araw, hindi isang gangster sa kalye. Siya ay magkakaroon ng kanyang bahagi ng tae kung ang mga guro ay nagpasya na sabihin sa kanyang ama. Karamihan sa mga kawani ng pagtuturo ay madalas na mag-iiwan ng mga mayayamang batang tulad niya, hanggat hindi sila lumampas sa linya. Ang mga batang tulad niya ay hindi mag-aaral pa rin hindi sa mga pamilyang mayayaman. Walang anumang punto sa pag-abala. Bakit hindi kayong dalawa sumama sa amin? Mungkahi ni Leandro pagkatapos ng ilang sandali na pag-aalinlangan. Hoy, toilet ng bata yan dude. Itinuro ni Yasi ang sign sa dingding. Labag tayo sa mga tuntunin ng paaralan, Pingy. Hindi natuwa si Leandro sa napagdesisyonan ni Yasi na itawag sa kanya, ngunit ngumiti siya bilang tugon. Ayos lang, di ba? Papunta na ang lahat sa field para sa exercise break, walang makakakita sa iyo. Pupunta tayo, siya. Si Leandro ay nag-aalala na si Terence ay magbarikada sa kanyang sarili sa isang stall. Hindi na nag-aksaya ng oras kasama ang mga babae, nagmarcha siya kasama sina Natoy at Stanley sa likod niya. Cheryl, baka dapat na rin tayong pumasok. Ang pagpalo ni Terence kay Leandro ay hindi isang bagay na gustong makaligtaan ni Yasi. Okay lang ba talaga? Nag-aalangan si Cheryl hindi pa siya nakakapasok sa banyo ng mga lalaki. Halika on, ayos lang. Sinabi ni Leandro na walang pupunta rito. Nang walang sinabi pa, hinawakan ni Yasi ang kamay ni Cheryl at tumakbo kasama niya sa banyo. Napabuntong hininga si Cheryl nang hilahin siya ni Yasi. Pakiramdam niya ay may mangyayaring masama. Samantala, pinapakalma ni Terence ang sarili. Mayroon nga siyang isang malaking mangkok ng noodles para sa almusal, pagkatapos ng lahat, at ang sabaw ay makapal. Siya ay masyadong nakatutok sa pagtingin sa paligid ng klase upang isaalang-alang ang paggamit ng banyo. Ito ay medyo ang magarbong banyo, nilagyan ng mga individual na urinal at lahat ng bagay, hindi tulad ng umiihi na trench sa likod ng nayon. Wala pang banyo sa nayong tinitirhan ni Terence noon. Nag-e-enjoy si Terence sa kanyang pag-ihi nang may tumunog na yabag sa kanyang likuran. Inihayag ng mga refleksyon ni Leandro, Natoy, at Stanley ang kanilang mga posisyon sa make and tab na tile sa sahig. Ano ba? Umiihi talaga ang lalaking ito. Nanlaki ang mga mata ni Gao Stanley sa lubos na hindi makapaniwala. What the hell, ang magsasaka na ito ay hindi nagbigay ng 2 sheets. Ako na ang bahala dito. Nakangiting sabi ni Leandro habang sinisingil niya si Terence, ang isip niya ay bayaran siya para sa kanyang sipa kahapon. Ang isang umiihi na tao ay mahina, at napakasensitibo sa mga panlabas na kaguluhan. Ang isang sipa sa kanyang puwit sa kalagitnaan ng pag-ihi ay magreresulta sa higit pa sa pananakit ng puwit kasugan at kapakanan ni Terence ang nakataya dito. Si Leandro ay malupit. Napakalupit. Ang sipa na ito ay maaaring magpabagsak kay Terence sa urinal. Mag-asawa na may shock factor, at ito ay magiging isang payback. Hindi na lumawak pa ang ngiti ni Leandro habang ang kanyang binti ay humampas sa hangin. Nakatitig lang si Terence sa refleksyon ni Leandro sa mga tile sa sahig, na libang. Sa isang biglaang pagliko, nagpadala si Terence ng agos ng ihi na tumatama sa Leandro. Ang mga plano ni Leandro ay nasira ni Terence sa isang iglap. Sinubukan niyang umatras sa huling sandali, ngunit hindi ito isang bagay na maaaring iwasan ni Leandro dahil tiniyak ni Terence na babarilan siya sa bilis ng water gun. Napaiyak na lang si Leandro sa gulat ng base ni Terence ang kanyang mukha. Walang sabi-sabi na ang isa ay kailangang ibuka ang bibig upang mapasigaw sa sorpresa. 2 sigaw pa ang maririnig habang sumisigaw si Leandro. Ito ay pag-aari ni Cheryl at Yasi. Isang hakbang sa lusek ng ihi ni Terence, at nadula si Leandro. Napadapa siya sa sahig na may basang sampal. 24. Nagpaplano sina Cheryl at Yasi na panoorin ang pag-unlad mula sa pintuan ng banyo. Ang unang bagay na nakita nila pagkatapos silipin ang kanilang mga ulo, sa kanilang pagtataka, ay ang water gun ni Terence na walang humpay na nag-spray kay Leandro. Nanlaki ang mga mata ni Cheryl habang sinusubukang i-proseso ang eksenang nasa harapan niya. Hindi ba sinabi ni Leandro na walang gagamit ng palikuran? Ano ang ginagawa ni Terence?
Inabot ng mga kamay ni Cheryl ang kanyang mga mata, tinakpan ito sa reflex habang nagmamadaling umalis sa eksena. Pervert. Maging si Yasi ay napasigaw sa gulat nang iharap ang water gun. Ang kanyang pag-uusisa, gayunpaman, ay nag-udyok sa kanya na tumingin ng kaunti bago tumakbo kay Cheryl, ang kanyang mga mata ay natuklasan. Kaya talagang nagbabago ito sa pagitan ng malaki at maliit, tulad ng sinasabi ng mga libro. Bulong ni Yasi. Ano iyon, Yasi? Tanong ni Cheryl habang gumagalaw, hindi masyadong naiintindihan ang nilalaman ng pag-ungol ni Yasi. Wala lang. Namula agad ang mukha ni Yasi, hindi niya gustong marinig ni Cheryl. Hindi ko na kaya, hindi ko na talaga kaya. Hindi na huminto si Cheryl hanggang sa makarating sa silid-aralan, humihingal pa rin habang nagsasalita. Paano niya? Yushu pouted bilang tugon. Ang nakikita mo lang ay marumi ka na. Tinitignan ko kahit na umalis ka na, hindi ba ako slut noon? Ang makita lang ang bagay ay hindi papatayin ang sinuman. Kung may magrereklamo dapat ay si Terence. Ang kanyang mga pribado ay hindi na pribado. Cheryl, washroom yan ng bata, alam mo. Kami ang pumunta doon para sumilip. Ang pag-iisip ay nagpatahimik kay Cheryl dahil ito ay tila lubos na lohikal. Parang wala namang problema kung umiihi ang isang lalaki sa banyo ng mga lalaki, di ba? Ang pagsilip niya sa nasabing lalaki, gayunpaman, ay ibang kwento. Hindi kaya si Cheryl ang may kasalanan, kung gayon. May biglang pumasok sa isip niya habang sinusubukan niyang maghanap ng paraan. Tama, pinilit mo akong pumasok doon. Hinihila mo ako. Hindi ba tayo nagpasya na sundin ang sinabi sa atin ni Leandro? Na walang pumupunta sa banyo sa oras na ito. Hindi natuwa si Cheryl. Si Yasi, gaya ng dati, ay naniniwala sa kanyang sarili na walang kapintasan. Itinulak pa niya ang sisi kay Leandro. Wala siyang gaanong magagawa sa puntong ito, ang nakita ay hindi maaaring hindi makita. Napabuntong hininga si Cheryl, nababahala sa pagiging malas niya. Ito ang pinakamasakit na bagay na naranasan ng marupok niyang puso. Ang pag-inom ng juice ni Terence kahapon ay dahil din sa kanyang kakila-kilabot na kapalaran, at walang dapat sisihin para doon. Isang bagay lang ang hinihiling ni Cheryl tungkol kay Terence mismo, at ito ay isang hiling na pagbayaran niya ang anumang halaga. Gusto niyang umalis si Terence sa kanyang tahanan, at mawala sa kanyang buhay. Siya ay namumuhay ng isang mapayapang buhay bago ang bastard na iyon ay bigla na lamang nakipagtalo. Inabot ng hindi hihigit sa 2 araw para mawala ang kanyang pagiging inosente, ang kanyang kadalisayan. Nawala ang kanyang unang halik, at nakita niya ang isang bagay na hindi dapat makita ng isang batang babae na tulad niya. Hanggang saan siya magpapatuloy sa pagkawala ng kanyang kawalang kasalanan, dapat bang manatili si Terence? Napagpasyahan na ito. Kakausapin ni Cheryl ang mga bagay-bagay sa kanyang ama ng harapan sa sandaling bumalik siya. Gusto niyang bayaran niya si Terence para sa kontrata, kung iyon ang kailangan. Wala sa isip na ipagsapalaran ang pagkakaroon ni Terence sa tabi niya, ang panganib ay labis. Ang sigaw ni Leandro ay hindi nakaapekto kay Terence. Kung mayroon man, mas nabuhayan siya ng loob. Ang dalawa pang sigaw mula kina Cheryl at Yasi, gayunpaman, ay yumanig kay Terence ng walang katiyakan. Ano ba talaga ang ginagawa ng mga babaeng iyon sa banyo ng mga lalaki? Nasapo ni Terence ang kanyang noo habang nag-iisip. Sumisigaw pagkatapos sumilip. Huwag sumilip sa unang lugar, kung gayon. Ano ang inaasahan mong gagawin ng isang lalaki sa banyo ng mga lalaki? Napaka-unprofessional na pagsilip na ipinakita dito ngayon. Hindi nakasilip kapag sumigaw ka at inalerto ang biktima sa iyong presensya, ngayon ba? Itinaas ni Terence ang kanyang pantalon, at lumabas ng pinto. Tumigil ka. Saan sa tingin mo pupunta? Sina Natoy at Stanley ay nakatayo sa daanan ni Terence, humarang sa labasan. Sigurado ka bang gusto mong iwan ang iyong amo na nakahandusay sa lupa ng ganito? Babalik na ang iba mula sa exercise break sa lalong madaling panahon. Ang huling bagay na naiisip ko na gusto niya ay makita nila siyang ganito. Hindi na siya gagaling sa kahihiyan, o sa pagkawala ng rep.
Sabi ni Terence habang pinagmamasdan ang lalaking umuungol sa puddle of pee. Ang puwete ni Leandro ay sapat na nasugatan dahil sa pagbagsak nito sa kanyang puwitan muli lamang siyang nawasak. Ang sakit ay naging imposible para sa kanya na bumangon sa kanyang sarili, at ito lamang ang kanyang magagawa upang mamilipit sa hirap sa lusek. Hindi sigurado si Stanley kung ano ang gagawin. Ang sinabi ni Terence ay lubos na nauunawaan. Walang alinlangan, ang reputasyon ay higit sa lahat sa paaralang ito. Hinding-hindi na maiangat ni Leandro ang kanyang ulo dito kung may makakita sa kanya na gumagapang palabas ng banyo na basang-basa sa ihi. Hindi pa kami tapos sayo. Maghintay ka na lang. Naunawaan ni Natoy na hindi ito ang oras para makipag-ugnayan kay Terence. Darating ang isa pang pagkakataon. Kahit ano. Si Terence ay naglakad palabas ng banyo nang walang pakialam. The fuck, nakatayo pa ba kayong dalawa dyan? Tulungan mo ako. Hindi ito masyadong inisip ni Leandro noong una, ngunit ang mga salita ni Terence ay nagsimula sa kanyang pagkabalisa. Hindi niya kayang may makakita sa kanya sa ganitong paraan. Pero Leandro bro. Ang damit mo. Ayaw ni Natoy na maging malapit sa Leandro. Siya ay isang lalaki na puno ng ihi. Masasaktan niya ang lahat kung tutulungan niya siyang tumayo ngayon. Malinaw na ganoon din ang iniisip ni Stanley, ang kanyang kamay ay pumapalibot sa hangin habang siya ay nag-aalangan. Ho! Isipin mo masyado akong madumi para sa iyo, ha? Asar, inabot ni Leandro at hinawakan ang dalawa sa kanilang damit. Palibhasay na dungisan pa rin ang ihi, kumilos ang dalawa para buhatin si Leandro habang nakangiti ng mapait na ngiti. Ang pagbabalik sa klase na tulad nito, gayunpaman, ay hindi isang opsyon. Kailangan nilang humanap ng kanilang sarili sa isang lugar upang maligo at magpapalit ng kanilang mga damit bago bumalik. Hindi na nagpatagal pa, lumabas na ang tatlo sa paaralan sa pamamagitan ng pintuan sa likod. Nagalit ng husto si Leandro sa pagkakaroon ng mga mesa sa kanya. Nanumpa siyang bibigyan si Terence ng trauma na hinding-hindi niya malilimutan. Hindi lang para sa kanya, kundi para din kay Cheryl, na na-flash sa harap ni Terence. Isang bagay na hinding-hindi niya mapapatawad, para bang nilabag ng iba ang iyong babae. Si Cheryl ay hindi pa niya kababay, ngunit walang alinlangan si Leandro na malapit na ang araw. Sa kanyang walang awa na lakas at background ng pamilya, si Cheryl ay kasing galing niya. Ang pag-iisip ay bahagyang nagpagan sa puso ni Leandro habang tinutulungan siya ng kanyang mga tagasunod palabas ng paaralan. Si Terence, sa kabilang banda, ay iniisip ang katagang exercise break, asterisk. Hindi siya makapaniwala sa unang pagkakataon na narinig niya ito, pabalik sa bundok. Seryoso, ginagawa ng mga estudyante iyon sa pagitan ng mga klase. Iba talaga ang malalaking lungsod. Ang orihinal na termino ay may dalawang kahulugan: ehersisyo at pakikipagtalik. Nalaman lamang niya pagkatapos na ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Ang pahinga ng ehersisyo ay iyon lamang, isang pahinga ng ehersisyo. Malinaw na kulang si Terence ng anumang inosente na inaasahan mula sa isang taga-nayon. Siya ay, sa kabaligtaran, isang mas malaking pervert kaysa sa iyong karaniwang teenager. Isang lang ang binigay ni Cheryl. Habang bumalik si Terence sa silid-aralan, ibinaba niya ang kanyang ulo, hindi nasisiyahan na bumalik si Terence nang hindi nasaktan. Inaasahan niya na turuan din siya ni Leandro at ng iba pa ng leksyon. Pagkatapos ng lahat, ang pagbabalik ni Terence na hindi nasaktan ay isa lamang ang ibig sabihin. Ang pagkatalo ni Leandro. 25. Si Cheryl. Panalo ako. Bulalas ni Yasi sa sandaling lumitaw si Terence. Ano? Tumingin si Cheryl sa kanya, kumurap. Pusta ako kay Terence, remember? Isang pamumula ang lumitaw sa kanyang mukha nang maalala ni Yasi ang eksena mula sa banyo. Maaaring hindi siya mahiyain tulad ni Cheryl, ngunit may mga bagay pa rin na kahit siya ay namumula. Sa katahimikan naman ni Cheryl, malinaw na hindi pa siya nakaka-recover sa karanasan. Pinutol ni Terence ang mga babae habang naglalakad siya pabalik sa kanyang upuan. Hindi ako nanalo o anuman, nagpalit lang sila ng damit.
Hindi lang si Cheryl ang nalulungkot, si Terence ay napahiya din. Ito ay higit pa sa isang bahagi ng katawan, ito ay isang bagay na mahalaga sa kanya, isang bagay na dapat niyang ipakita sa kanyang asawa. Mahusay, ngayon nakita ng ilang random na babae ang lahat. Hindi na muling nagpakita si Leandro sa buong umaga, at nawawala rin ang kanyang mga alipin. Kinailangan nilang maligo at makapagpalit ng damit pagkatapos ng lahat. Nagtagal ang proseso. Tumunog ang lunch bell sa tanghali, at lumingon ang isang lalaking may salamin na nakaupo sa harap ni Terence. "Oy, saan ka kumakain?" "Ewan ko. May kantin ba dito sa school?" Agad na sumagot si Terence sa sarili niyang tanong, natutuwa na ang lalaki ay mabait na nag-alok ng pagkain kasama niya, siya ay nag-aalala kung saan siya pupunta para sa tanghalian ilang sandali bago tumunog ang bell. "Oo, dadalhin kita doon," sabi ng lalaki sabay abot ng kamay. "Ako si Jacob Coldan." "Terence. Ikinagagalak kitang makilala," sabi ni Terence habang nakipagkamay kay Jacob. Naglaho sina Cheryl at Yasi nang tumunog ang kampana, ngunit hindi nag-alala si Terence sa kanila. Ligtas sila sa paaralan. Magkabalikat na naglakad si Jacob kasama si Terence habang palabas sila ng classroom. Medyo pala kaibigan siya. "Hey pare, saang school ka galing?" "Galing talaga ako sa isang mountain village." Sumagot si Terence, hindi sinusubukang itago ang kanyang background kahit kaunti. Hindi talaga pumasok sa school dati. "Well, wala namang back there, ito ay isang mahirap na lugar." "Ah. I'm guessing you have really good grades." Si Jacob ay matamang tumingin kay Terence, alam niya na ang student body ay binubuo ng dalawang uri, ang mga nakapasok gamit ang pera, at ang mga nakapasok na may mga grado. Hindi na kailangang sabihin, hanggat may sapat na pera, ang pagpasok sa unang paaralan ng Starfield ay hindi isang problema. Ang mga may matataas na marka ay hinati pa sa mas maraming grupo. May mga nakakuha ng 1,000 kway sa isang buwan mula sa scholarship program, hindi man lang kailangan magbayad ng kahit ano. Sinabi ni Terence na ang nayon ay walang kahit isang maayos na paaralan, at masasabi rin ni Jacob mula sa kanyang pananamit na wala siyang matibay na background ng pamilya. Malinaw na hindi pera ang nagpapasok sa kanya sa paaralan. Iyon lamang ang naiwan sa kanya ng matataas na grado. "Okay lang ako." Mapait na ngumiti si Terence, medyo komplikado ang sitwasyon niya, at mahirap ipaliwanag. Nagpasya siyang hayaan na lang si Jacob na gumawa ng sarili niyang pagpapalagay. "Napaka-humble mo, pare." Nakapasok si Jacob sa paaralan na may mga marka rin, at palaging minamaliit ang mga taong tulad ni Leandro, na nasa paaralan lamang dahil sa kanilang mga magulang. Ang katotohanan na naglalaro sila sa buong araw ay hindi rin nakatulong. Natural lang na magkagusto si Jacob kay Terence, na kapareho niya. Ang mga batang mag-aaral ay nasa lahat ng dako, at hindi maiwasan ni Terence na tumingin habang papunta sila sa kantin. "Ho! Mukhang maganda ka dyan." Humalaklak si Jacob matapos makitang sumulyap si Terence. Lumapit siya at bumulong. "Pero alam mo, kaunti lang talaga ang mga hiyas sa ating paaralan." "Anong hiyas?" Tumingin nga si Terence sa dalawang batang babae sa daan, ngunit talagang nakikialam lang siya sa kapaligiran ng paaralan pati na rin sa mga pasilidad. "Hey, acting all innocent, tayo ba? Yung mga rarities, yung rare." Pang-aasar ni Jacob habang tinatapik ang balikat ni Terence. "Nasa edad na tayo, alam mo ba? Walang hindi natural sa pagnanasa ng kaunti sa mga magagandang babae dito at doon, ngunit talagang hinahabol ang isa. Madidismaya ka lang." Napangiti lang si Terence habang nakikinig kay Jacob. Ang lalaking iyon ay isang nakakatakot na lobo. Mukha siyang gentleman, salamin at lahat. Pero pervy as teen lang siya. Ang pagkakita kay Terence na tahimik ay nagbigay lamang kay Jacob ng dahilan upang gumawa ng higit pang mga pagpapalagay na hindi sang-ayon si Terence sa kanyang sinabi. "Hoy, huwag kang meanness o ano, pero totoo. Wala masyadong ginagawa ang grades ngayon, in this regard, at least. Girls only want the sexy, the good-looking, and most importantly, yung mga nakapak na wallet. Dudes like you and me.
Forget it. Hey! Iyan ay isang kawili-wiling loika na mayroon ka doon. Ngumiti si Terence, hindi sumasang-ayon sa pananaw ni Jacob. Mga babaeng tulad ni Cheryl, o Yasi. Ang pera ay walang kahulugan sa lahat ng mayayaman ng ganoong kalibre. Bakit pa ang isang tulad ni Leandro ay mapapahiya sa lahat ng oras, kung talagang pera ang mga babaeng mayaman? Siyempre, kahit na hindi rin tayo dadalhin ng loika. Ang mga bihira sa ating paaralan ay mataas ang tingin, sinasabi ko sa iyo. Sagot ni Jacob, umiling-iling. Sino ang mga bihira? Nagpasya si Terence na makipagtsismisan ng kaunti sa kanyang bagong kaibigan dahil wala naman masyadong gagawin. Ang pagkakaroon ng malapit na kausap sa paaralan ay hindi naman masama. Dude, seryoso ka? Hindi mo ba nakita ang mga babae sa klase natin? Mayroon tayong dalawa sa mga hiyas na ito. Nagsimulang matuwa si Jacob. Ganoon din sa anumang paaralan, hindi mahalaga kung ang mga babae ay walang kinalaman sa iyo, ang pagkakaroon lamang ng mga ito sa iyong klase ay sapat na para mainggit ang iba. Hindi mo pinag-uusapan si Cheryl at Yasi, di ba? Dalawang pangalan lang ang alam ni Terence mula sa kanyang klase, at nalaman niya mula sa mga detalye ni Cheryl na siya ang kagandahan ng paaralan. Ang matalik niyang kaibigan, kasabay nito, ay si Yasi. Ito ay kasing ganda ng hula. Shit! Isang umaga ay sapat na para makuha mo ang iyong mga kamay sa kanilang mga pangalan. Nalaglag ang panga ni Jacob sa gulat habang nakatitig kay Terence. Isa lang ang ibig sabihin ng sorpresa ni Jacob, at hindi nag-aaksaya ng oras si Terence na ipaliwanag ang kakaibang relasyon nila ni Cheryl. Ayaw niyang matawag na pervert na nagmamadali para makuha ang pangalan ng school beauty, ngunit tahimik niyang inamin ang akusasyon, wala talaga siyang magagawa tungkol dito. Haha, hindi mo kailangang magmukhang ganyan. To tell you the truth, I bet 80% of the boys in our class have crush on either of the two. Napangiti si Jacob sa ekspresyon ni Terence, itinulak pataas ang kanyang gintong salamin, ang mga kulay nito ay kumupas dahil sa pagkasira. Pero si Leandro lang ang talagang humahabol sa kanya. Tama, ang lalaking iyon. Medyo mayaman siya, hindi ba? Kahit na mahirap, nanatiling katotohanan na si Terence ay kaaway na ngayon ni Leandro. Hanggat siya ang naatasan sa proteksyon ni Cheryl, hindi maiiwasan ang pag-aaway sa lalaki, maliban na lang kung biglang nagpasya si Leandro na ihinto ang paghabol sa kanya. Naisip ni Terence na i-scout niya ng kaunti ang kalaban mula kay Jacob. Oh, hindi mo alam. Nakangiting nagpapaliwanag si Jacob. Tama. Taga-bundok ka, nakalimutan ko. Ang pamilya ni Leandro ay hindi lang normal na mayaman. Ang tatay niya na si Song Sangwo ay boss ng KD Hotels, at maging ang malalaking negosyo tulad ng Echo KTV at Kakapub. 26. Tumango si Terence. Entertainment business, ha? Ang mga taong namamahala sa mga negosyo tulad ng mga KTV o pub sa karamihan, ay may higit o mas kaunting mga uri ng koneksyon sa mundo. Hindi naman ito nakakagulat kung isa sa alang-alang kung paano napapailalim ang mga lugar na tulad nito sa pinakamaraming nanggugulo. Hindi madaling mabuhay ng walang sapat na background. Medyo isang malaking shot sa lungsod, kung gayon. Ang impormasyon ay hindi nagpatinag kay Terence. Para sa kanya, walang chairman o mafia boss ang tumugma sa mga katulad ng matandang iyon sa bahay. Walang makakapigil kay Old Linford na gawin ang anumang gusto niya kung kahit papaano ay magalit si Terence sa matanda. Maaari niyang i-flip si Terence sa kanyang mga binti at paluin siya, at hindi na siya makakalaban. Well, ang kanyang pamilya ay hindi gaanong kumpara kay Cheryl. Medyo naiinis na sabi ni Jacob. Nakikita ni Terence na hindi masyadong mataas ang ranggo ni Leandro sa kanyang listahan ng likability. Ang pamilya ni Leandro ay mayroon lamang ilang lokal na entertainment outlet, habang ang Charltons ay may tunay na kumpanya, ang mga sangay nito ay kumakalat sa malayong lugar sa buong bansa. Si Terence ay may sariling bahagi ng impormasyon tungkol sa lakas ni Pablo. Kung ang Pablo Industries ay inilarawan bilang isang carrier ng sasakyang panghimpapawid, kung gayon ang mga negosyo ng Song household ay maaari lamang maging isang pares ng mga bangka.
Natural lang, kung gayon, na walang ibang ginawa ang mga kalokohan ni Leandro kundi inisin si Cheryl. Marami kang alam, di ba? Ngumiti si Terence. Medyo namula ang mukha ni Jacob sa papuri. Well, si Cheryl naman, kung tutuusin. Karamihan sa mga lalaki dito ay may alam man lang tungkol sa kanya. Si Yasi ay medyo misteryoso. Paano kaya? Na-curious si Terence, hindi pa niya nakikilala ang pamilya ni Yasi noon. Akala niya ay medyo sinusundan ni Yasi si Cheryl dahil sa kapangyarihan ng kanyang pamilya, umuwi sa kotse ni Cheryl at kumakain pa sa bahay nito. Ang mga salita ni Jacob ay nagmungkahi ng iba, gayunpaman. Nabalitaan ko na special ops soldier ang kapatid niya, ang tipong makikita mo sa mga nobela. Grabe, napakabadass niya. May isang lalaking hindi nakuhang maging girlfriend si Yasi 2 taon na ang nakakaraan, at sinubukan niyang gumawa ng isang bagay nang wala sa loob. Nalaman ng kapatid ni Yasi pagkaraan ng ilang sandali, at binugbog niya ang lalaki ng husto kaya ginugol niya ang kanyang susunod na kalahating taon sa ospital, tahimik lang sa mga magulang. Bahay para humingi ng tawad. Nagpatuloy si Jacob sa pagpapaliwanag habang nakasandal, ang kanyang tono ay misteryoso. Iyon lang ang nagpapatunay kung gaano kalaki ang pakikitungo ng pamilyang Colton. Si Yasi ay hindi gumagawa ng gulo, gayunpaman, kaya sikat pa rin siya. Tontoneladang mga lalaki ang may crush sa kanya kaya lang walang sino man ang may kakayahang sumubok. Hindi umiikot na nagdudulot ng gulo sa aking puwet. Naisip ni Terence sa kanyang sarili, naaalala ang mga bagay na ginawa sa kanya ni Yasi. Palagi niyang hinahangad na paglaban niya si Leandro, at naroon din ang sekretong palagi niyang binabantaan. Tapos yung washroom incident kanina. She even saw his sting. How did this qualified as not cause trouble? Ang pag-iisip lang tungkol dito ay sumakit ang ulo ni Terence. Hindi siya nag-aalala na susundan siya ng kapatid ni Yasi. Si Yasi ay hindi isang asshole na sasabihin niya lang sa kanya ng ganoon, alam na niya iyon. Kung tutuusin, mas open-minded siya kaysa kay Cheryl, at hindi niya ito guguluhin. Si Cheryl naman. Mas lalo pa siguro siyang kinaiinisan. Minsan naramdaman ni Terence na mas gugustuhin niya maging kasama sa pag-aaral si Yasi kaysa kay Cheryl. Ang miss ay kakaunti lang ang dapat harapin. Terence, wala kang balak na sundan si, di ba? Tinapik muli ni Jacob ang balikat ni Terence nang muli itong tumahimik. Umiling si Terence, ngumiti ng mapait. No, hindi ako. Siya ay ang kanyang miss, pagkatapos ng lahat. Ito ay magiging tulad ng isang utusan noong unang panahon, tumatakbo palayo kasama ang ginang. Hey, huwag kang mag-alala, mayroon pa ring isang hiya sa paaralang ito na hindi natin maabot. Bulong ni Jacob. WHO. Si Terence ay hindi partikular na interesado sa kung sino ang babae, ngunit gusto niyang malaman ang higit pa tungkol sa paaralan. Josephine ng Class 9. Sagot ni Jacob, tumahimik. She's the school's commoner beauty. Ang ganda talaga, but she's the same like US in terms of family background, always going to school in her uniform, not use any makeup. Ganoon pa man, kumikinang ang natural niyang kagandahan. Josephine. Nagustuhan ni Terence ang pangalan, ngunit hindi siya sigurado kung talagang kahanga-hanga siya gaya ng inilarawan sa kanya ni Jacob. Hindi siya ganoon ka-special kung ilalagay natin siya sa tabi ng mga prinsesa tulad nina Cheryl at Yasi, pero napansin ni Terence ang pananibik sa tono ni Jacob. Ngunit mabuti, siya ay masabot kaya natin. Ang Starfields First ay nahati sa dalawang bahagi, ang mayaman at ang mahirap. Ang mayayaman ay laging magkasama, hinahabol ang mga magagandang babae habang nilalaro nila ang kanilang mga araw. Gagamitin ng limpak-limpak na pera pagkatapos ng graduation para makuha sila sa kanilang mga ideal na kolehiyo. May mga nagpunta pa sa ibang bansa. Ang mga mahihirap ay palaging nakatuon sa kanilang pag-aaral, nagsusumikap, naglalayon para sa kanilang mga ideal na kolehiyo sa pamamagitan ng manipis na pagsisikap.
Ang mga mahihirap, sa karamihan, ay hindi nag-abala sa kung paano ginugol ng mga mayayaman ang kanilang mga araw ng pag-aaral, at ang mga mayayaman ay hindi nag-abala sa kung paano ginugol ng mga mahihirap ang kanilang oras na nakabaon sa mga libro. Ang paghihiwalay ay hindi ganap, gayunpaman may mga mayayamang bata na nag-aral, at may mga mahihirap na bata na nakipag-away at nasangkot pa sa mga gang. Ngunit ang parehong mga tao ay magkasama. Ang mga alipin ni Leandro, halimbawa, ay may mayayamang pamilya tulad niya. Bilang resulta, naniwala si Jacob na sina Cheryl at Yasi ay mga liga na mas mataas sa kanilang antas, isang hindi maabot na pangarap. Ang mas karaniwang kagandahan ng paaralan, hindi bababasa, ay isang makatutuhanang target. Ang ngiti ni Jacob ay may bakas ng pananabik at pag-asa, at mahinang bumaantong hininga si Terence. Ang mga paaralan ay hindi kasing tapat at tapat gaya ng inaakala niya. Gusto mo siya? Natatawang tanong ni Terence. Hoy, hindi ito isang bagay na ikinahihiya ko. Ginagarantiya ko na marami sa mga lalaki sa aming paaralan ay may Josephine din sa kanilang paningin. Sabi ni Jacob nang may katiyakan. Makikita mo sa sarili mo kapag nakita mo siya. Hinahabol karaniwang kagandahan. Ang paniwala ay isang kawili-wiling isa. Ngunit pinigilan ito ni Terence. Isa siyang study companion na na-assign kay Miss, hindi niya kayang iwanan lang siya at habulin ang isang babae. Kahit na walang sinabi si Pablo tungkol dito, sasabihin ng matanda. Hindi rin sigurado si Terence kung ano ang pakikitungo sa chairman. Tila gusto niyang isama si Terence kay Cheryl, habang tumatagal. Sa katunayan, iyon ay isang tunay na posibilidad tulad ng nakuha nito. Hindi siya kamag-anak sa Miss, ano pa bang paraan ang naroon para mabigyan siya ng pagmamahal? Hindi malayong matanggal siya sa trabaho kung hahabulin niya ang isang pangkaraniwang kagandahan. Ang 3,000 bawat buwan ay hindi isang bagay na handang ipagsapalaran ni Terence na matalo. 27. Napakalaki ng kantin, 3 palapag ang kabuuan, ang pangunahing kantin sa ibaba, ang mga pribadong silid sa gitna, at ang restaurant ng staff sa itaas. Ang pangunahing kantin ay napapaligiran ng iba't ibang mga stall ng pagkain, at ang mga mesa at upuan nito ay natipon sa gitna ng gusali. Doon nagpupunta ang karamihan sa mga estudyante para sa tanghalian. Ang mga pribadong silid, sa kabilang banda, ay kung saan nagpupunta ang mga mas mayayamang mag-aaral, kahit na ang mga may mas karaniwang background ng pamilya ay umuupa ng mga pribadong silid paminsan-minsan, para sa mga kaganapan tulad ng isang birthday party, halimbawa. Hindi sinasabi na ang kalidad ng pagkain na ibinibigay sa ikalawang palapag ay mas mataas kaysa sa pangunahing kantin. Ang mga ito ay inihanda ng mga profesional na chef, kung tutuusin. Ang restaurant ng staff sa ikatlong palapag ay nakalaan lamang para sa mga guro, at hindi pinapayagan ang mga mag-aaral doon. Ang pagkain ay hindi masyadong naiiba mula sa unang palapag, ngunit ang kapaligiran nito ay ipinagmamalaki ng kaunti pang klase. Itinuro ni Jacob ang isang opisina sa kanilang kanan habang papasok sila sa kantin. Maaari kang kumuha ng card doon. Oh, gagawin ko ngayon. Sabi ni Terence sabay tango. Ang chairman ay hindi nagbigay kay Terence ng anumang uri, at ipinalagay ni Terence na ang mga bagay tulad ng library at canteen card ay sarili niyang responsibilidad. Teka, halika na. Pinigilan ni Jacob si Terence bago pa man siya nagsimulang maglakad. Dude, bibili ako. Ito ang unang araw mo sa aking lugar dito. Okay then. Pupunta ako pagkatapos nating kumain. Nice. Sasamahan kita mamaya. Sabi ni Jacob habang dinadala si Terence sa mga food stalls. Mayroong iba't ibang mga pagkain na may mga pagpipilian din. Ang mga pangunahing pagkain ay hinati sa higit pang mga kategorya, kasama ng mga item tulad ng dumplings, buns, at pie. Kumuha si Terence ng ilang alfalfa tomatoes na may kanin, samantalang si Jacob ay nag-order ng ilang piraso ng isda at buns. Umabot ito ng 11 kway, ang average ng mga gastusin sa pagkain. Nakahanap ng upuan sina Terence at Jacob at inilagay ang mga pinggan sa gitna ng mesa, pinagsaluhan ito sa kanilang mga sarili.
Inilibot ni Terence ang kanyang tingin sa kabuuan ng kantin sa sandaling umupo siya, na bigong mahanap si Yasi o si Cheryl, na malamang na nagpipieste sa ikalawang palapag. Anong tinitingin-tingin mo? Girls! Tumawa si Jacob. Si Yasi at Cheryl ay parehong nasa itaas, walang paraan na kasama natin silang kumain dito. Pero baka mamit natin si Josephine Duran kung papaloren tayo. I see. Wala talagang pakialam si Terence kung nasaan si Josephine, si Cheryl ang priority niya dito. Ang pamilya ni Josephine ay normal, at palagi siyang nagdadala ng mga lunchbox sa paaralan. Napabuntong hininga si Jacob. Ngunit mayroon siyang mga batang lalaki na pumipila para i-treat siya sa isang pagkain kung gusto niya, na may mga hitsurang ganoon. Maaari pa nga niyang gugulin ang lahat ng kanyang tanghalian sa mga pribadong silid, kung gugustuhin niya. Hey! Ang pinakamahuhusay na babae ay walang pakialam sa mga bagay na ganyan. Matamlay na komento ni Terence. Tama ka, at ganyan ang tipo ng babae na si Josephine. Bihira na sila ngayon, mga babaeng katulad niya. Sabi ni Jacob. Ngunit ang birtod na iyon ay nakakakuha lamang sa kanya ng higit pang mga hinahangaan. Ang mga batang babae na hindi hinahabol ang iyong kayamanan ay ang aming mga paborito, alam mo. Si Josephine, sa kasamaang palad, ay hindi kailanman nagpakita. Hindi ito masyadong inisip ni Terence, ngunit medyo nalulungkot si Jacob. Maraming tulad niya na pumupunta sa kantin tuwing lunch break na umaasang masulyapan siya, naging bagay na ang inaabangan nila. Si Cheryl at Yasi ay bumaba sa hagdan mula sa ikalawang palapag, sa puntong iyon, at karamihan sa mga lalaki ay lumingon para tingnan. Para sa karamihan ng mga lalaki, gayunpaman, ang dalawa ay tulad ng mga prinsesa, hindi maabot na mga diyosa. Ikaw ay nakatitig sa kanila, hindi ba, Terence? Tanong ni Jacob pagkaalis ng dalawang babae. Tinitingnan lang. Sagot ni Terence, bahagyang nahihiya sa tanong. Napabuntong hininga na lamang si Jacob. Well, mauunawaan mo pagkalipas ng ilang araw hindi natin sila prinsesa si Josephine. Naawa si Jacob kay Terence, ngunit parang hindi niya naiintindihan. Siya mismo ay walang pinagkaiba noong kakapasok pa lang niya sa paaralan, crush din niya sina Yasi at Cheryl. Ang mga taon ay naging matured sa kanya, gayunpaman, at nakilala niya ang malupit na katotohanan ng distansya sa pagitan nila. Lahat ay ipinanganak na pantay-pantay. Isang magandang ideal. Ngunit kinailangan lamang ng kaunting kapanahunan para maunawaan ng isang tao ang imposibilidad ng kagandahang iyon. Walang sino mang ipinanganak na pantay-pantay, at hindi rin magiging sila. Ang mga tulad ni na Cheryl at Yasi ay namuhay ng may kulay, na ginugugol ang kanilang oras sa mga palasyo na hindi maaaring hiraokan ng mga karaniwang tao. Si Jacob ay isa lamang sa nasabing mga karaniwang tao. Masakit sa klase na aminin ito. Alam nilang lahat kung paano tinanggihan ni Cheryl ang mga pag-usad ni Leandro, ngunit ang katotohanan ay malinaw sa araw, siya lamang ang nag-iisa sa klase na iyon ang kwalipikado. Naging maayos ang pagpaparehistro ng card, at bakit hindi? Pinalakas nito ang mga kita ng paaralan pagkatapos ng lahat, sa kabila ng mga kasinungalingan na sinabi nila sa iyo, tungkol sa kung paanong ang mga kantin ay hindi kumikita. Inilabas ni Terence ang kanyang student card, naglagay ng 200 kway sa kanyang canteen card. Tumalikod siya para lumabas ng opisina, nakita niya si Jacob na nakatitig sa kanya. Dude, anong meron sa halagang iyan? Ano? Isang taon akong kakain dito. Hindi maintindihan ni Terence kung saan ito nanggagaling. Sinusubukan din ng lalaki na bigyan siya ng mga pahiwatig sa buong oras na siya ay nagre-rehistro. Hindi mo ba alam kung paano ang mga kantin sa paaralan? Lahat sila ay smiley-smiley kapag nag-top up ka ng iyong card, ngunit maghintay hanggang hilingin mo ang iyong pera pabalik. Hindi nila ito ibabalik sa iyo. ika-12 baitang na tayo. Natagpuan ni Terence si Jacob na medyo nag-overreact. Well, I see. Pero 200 kway lang, di ba? Di ba parang 11 kway lang ang ginastos natin ngayon? Ngumiti si Terence, hindi nag-aalala. Plus, paano kung hindi nila ibalik, magkakaroon na lang tayo ng malaking handaan pagdating ng panahon na iyon. Gaano ka generous?
Sabi ni Jacob. Hindi ako pupunta sa kantin na ito kung ang mga restaurant sa labas ay mas mura. I mean, basta may pagkain, alam mo ba? Si Terence ay hindi naging mapili pagdating sa pagkain. Ang pagkain sa kantin ay hindi kasing sarap ng inihatid sa kanila ni Froilan kahapon, ngunit mas maganda ito kaysa sa bahay ni Widow Wang. Bumalik sila sa silid-aralan at nakitang nag-aaral pa rin ang karamihan sa mga estudyante. Ang ika-12 baitang ay ang pinakamahalaga sa lahat, at ang pinaka-nakaka-stress, pagkatapos ng lahat. Iyon ang mapagpasyang punto kung saan nagpunta ka sa isang magandang kolehiyo, isang masamang kolehiyo, o wala man lang kolehiyo. Ang mga nakapasok sa unang paaralan ng Starfield ay pawang mga mapagkompetensyang tao, at hindi nila gustong makita ang kanilang sarili na nahuhulog. Ang mga mayayaman ay exempted sa panuntunang ito, gayunpaman, ginugugol ang kanilang oras sa mga basketball court at cybercafe sa labas. 28. Sina Yasi at Cheryl ay pinagsama-sama habang pinapanood nila ang Pleasant Ship and the Big Big Wolf sa kanilang MP4, isang napakabata na mukhang cartoon para kay Terence. Paanong ang mga babae ay nalilibang dito kahit na humahajejek dito at doon? Ngunit ang mga hajejek ay hindi nakaabala sa mga batang lalaki na nag-aaral, kahit man lang ito ay isang himig na nagdagdag ng kulay sa mga tuyong araw ng pang-araw-araw na buhay sa paaralan. Ang mga babae, sa kabilang banda, ay hindi kumuha ng ganoong paraan. Nariyan ang mga naiinggit, at maging ang mga mapanghamak, habang ang ilan ay walang pakialam. One way or the other, karamihan ay naiinggit sa klase na ipinakita ng dalawang babae. Tumangala si Yasi mula sa MP4 upang sumulyap kay Terence bago muling ibinaba ang kanyang ulo. Nagkibit-balikat lang si Terence habang pabalik sa kanyang upuan. Nagsimula na ring mag-aral si Jacob, at nagpa siya si Terence na basahin ang ilan sa mga aklat-aralin sa ika-12 baitang dahil sa pagkabagot. Nakabalik si Leandro sa klase bago magsimula ang unang yugto ng hapon, bagong palit at naligo, katulad ni Stanley at Natoy na naglakad sa likuran niya. Naturally, si Leandro ay pumikit sa direksyon ni Terence nang pumasok siya sa silid-aralan. Wala na siyang nagawa, nakakapagtaka, naglakad na lang siya papunta sa kinauupuan niya. Ito ang pinaka-nakakahiyang araw sa buong buhay niya, sa ngayon. Nasa harap pa nga ito ng kanyang minamahal, mas nakakahiya pa kaya ito. Si Leandro ay sumumpa na siya ay maghihiganti. Ang tanging bagay na pumipigil sa kanya sa pagsingil kay Terence sa ngayon ay ang katotohanang magsisimula ang klase sa loob ng 10 minuto, at hindi lang ito ang klase ng sino man ito ay ang homeroom teacher na si Miss Lane. Nagpasya siyang sundan si Terence sa mas angkop na oras, sa study hall, halimbawa. Hindi maiwasang maalala ni Yasi kung paano umihi si Terence sa buong Leandro, halos hindi niya napigilan ang pagtawa habang ang isang pif ay lumabas sa kanyang mga labi, ang kanyang mukha ay namumula kasabay ng paglabas ng imahe ni Terence na umiihi. Narinig siya ni Leandro, at labis na nagalit. Sasampalin sana niya ang ibang tao sa mukha, ngunit si Yasi ay walang limitasyon. Hindi tulad ng iba, lubos na naunawaan ni Leandro kung gaano nakakatakot ang background ni Yasi. Kilala niya ang big shot na delinkwenteng si Dominic Whale mula sa ika-12 baitang noong nakaraang taon, na nakatutok kay Yasi mula nang ang lalaki ay nasa ika-10. Gayunpaman, nagbago ang kanyang kaisipan matapos siyang tanggihan ni Yasi ng ilang beses. Isang beses dumating ang isang kaganapan sa panunood ng pelikula para sa buong paaralan, at sinamantala ni Dominic ang kanyang pagkakataon na maupo sa tabi ni Yasi, umaasang makayanan ang kanyang sarili. Ang tanging natanggap niya ay 2 sampal sa mukha. Sa galit, ipinagpatuloy niya ang pag-anunsyo sa buong paaralan na itinakwil na niya si Yasi, na nena sa kanya kahit na umabot pa sa pagsasabi na nagpalaglag siya para sa kapakanan nito. Ito ay masyadong malinaw na pinalaki, at walang sino man ang naniwala sa mga sinasabi. Ngunit ang karangalan at reputasyon ni Yasi ay nagdusa ng pareho. Ang isang batang babae na tulad ni Yasi ay hindi na sana tumayo roon at kinuha ito, sa halip ay nagpas siyang makipag-usap kay Dominic. Hindi naging maganda ang usapan, at nauwi ito sa ilang sampal, na nagtulak kay Dominic sa gilid.
Pagkatapos ay nagbanta siya na kukuha siya ng ilang mga lalaki na gumahasa sa kanya balang araw. Nakarating ang salita kay Duncan Colton, ang nakatatandang kapatid ni Yasi. Hindi malilimutan ni Leandro ang hapong iyon ng taglamig habang siya ay nabubuhay. Isang Land Rover ang pumarode sa harap ng paaralan, at lumabas ang isang matangkad at matipunong binata. Hindi siya nag-aksaya ng oras sa pagpunta sa field, kung saan naroon si Dominic. Hindi pa naiintindihan ni Dominic kung ano ang magaganap, hindi siya nakukuha sa presensya ni Duncan. Sino ang nakakaalam kung sino ka, hindi ba't isa ka lang bastos na sundalo? Isipin mo ito sa iyong isipan, hindi mahalaga kung gaano ka kahusay, mayroon kaming isang buong grupo dito, hindi ka nakakatakot ng sinuman. Isang pangungusap lang ang sinabi ni Duncan sa buong pagsubok mag-broadcast ng paghingi ng tawad kay Yasi, at hahayaan ko na ang mga bagay-bagay. Tumawa lang si Dominic kasama ang kanyang mga alipor sa babala, na sinasabing wala pa siyang narinig na mas nakakatawang bagay sa kanyang buhay. Nagpadala si Duncan ng isang paa sa tiyan ni Dominic bilang tugon, binaligtad siya sa himpapawid habang ikinonekta niya ang isang kamao, ang tunog ng pagkabali ng buto ay napuno ng hangin. Ang mga alipors ni Dominic ay nagkaroon ng kanilang bahagi sa malupit na pakikipag-away, ngunit walang nakalapit sa ginawa nitong lalaking nauna sa kanila. Kasing linaw ng araw na hindi sila magka-level. Ito ay tunay na galit na nagmumula kay Duncan. Si Yasi ang kanyang kayamanan, ang kanyang sanggol na kapatid na babae si Dominic ay nang molestya sa kanya, nagpahiya sa kanya, at nagbanta sa kanya. Nalampasan na niya ang linya. Si Leandro ay isa sa mga alipors ni Dominic nung panahong iyon, pati na rin, nakatayo sa karamihan habang si Dominic ay namimilipit, kinakatay at nasa matinding paghihirap. Ang imahe ay napunta pa sa kanyang mga bangungot, na ginigising siya na may kaba sa mga sumunod na araw. Ang pagmamataas ni Dominic ay nagmula sa kapangyarihan ng kanyang bahay, ngunit ang kalaban na partido ay isang mayor, hindi ito isang bagay na kayang hawakan ng pamilya Wu, dahil hindi nila lugar ang pagsali sa kanilang sarili sa hukbo. Si Duncan naman ay nabigyan ng demerits, at ang pangyayari ay nag-reflect ng masama sa tropa ni Duncan. Pero hanggang doon na lang. At ito lamang ang sariling background ni Duncan, walang kaugnayan sa bahay ni Colton, na ikinagulat nila nang malaman ito ng pamilya ni Dominic. Ang ama ni Yasi at Duncan ay higit na hindi nila maabot, at pagkatapos ay naroon si Elder Colton, malayo sa Jing Capital, pati na rin. Ang pamilya Whale ay natarante ng walang katiyakan habang masasabing naglalaro lang ang kanilang anak, hindi nito binago ang katotohanang maaaring magsampa ng kaso laban sa kanila. Pagbabanta, paninira. Ginawa na ni Dominic ang lahat. Naroon din ang pisikal na bahagi sa kanya at pati na rin kay Yasi, kasama ang marami pang iba. Ang buhay ni Dominic ay ganap na masisira kung naisin ito ng bahay ni Colton. Ngunit si Duncan ay mas mapagbigay na tao, na nagsasabi na wala na siyang gustong gulo pa sa pamilya Whale nang bumisita sila para humingi ng tawad, binanggit din na ang presensya ni Dominic ay may masamang epekto sa kapakanan ng kanyang kapatid. Naunawaan kaagad ng mga Whale ang layunin, inilipat ang kanilang anak sa ibang paaralan sa ikalawang araw. Hindi alam ng marami ang pangyayaring naganap. Ang pag-alala lang sa mukha ni Dominic noon ay sapat na para kiligin si Leandro. Si Yasi ay wala sa kanyang liga, na higit pa sa kaya niyang ngumunguya. Tinapakan ni Leandro ang mahina, ngunit kahit siya ay alam niyang umatras ng buo sa harap ng isang taong kalibre ni Duncan. Ang kanyang ama ay may ilang mahuhusay na mandirigma sa ilalim ng kanyang pamumuno, ngunit iyon ay ang hukbo na kanilang makakalaban. 29. Study hall iyon, at naglakad si Leandro papunta sa upuan ni Terence. Tinapik niya ang desk sa pagsisikap na takutin siya. Ano ito? Matamlay na tanong ni Terence habang nakataas ang kanyang ulo, baka sa kanyang mga mata ang pagkainip. Napalingon si Jacob, nang marinig ang palitan. Si Leandro ay sadyang hindi dapat pinagkaguluhan ni Terence. Sumama ka sa akin kung may bola ka. Sabi ni Leandro, punong-puno ng sarili. Nag-aaral ako, sorry. Sagot ni Terence habang ibinalik ang atensyon sa kanyang math textbook. Natatakot na tayo ngayon. Pusi. Sabi ni Leandro habang tumalikod, pabalik sa kanyang upuan.
Hindi ka maaaring tumakbo magpakailanman. Maghihintay ako pagkatapos ng paaralan. Dude, paano mo nagawang asar ang lalaking iyon? Bulong ni Jacob pagkaalis ni Leandro. Hindi siya isang taong gusto mong makasama, baka may hindi pagkakaunawaan. Napangiti lang ng mapait si Terence. Hindi pagkakaunawaan. Why would I ever wanna piss him off? It's all because of Cheryl. Ngunit hindi iyon ang masasabi niya kay Jacob. Wala lang. Marahil dahil natapakan ko si Natoy noong sinubukan niya akong pagtripan, kumbaga. Kumunat ang noo ni Jacob, nag-aalala. Hindi ka madaling makatakas, hindi makakalimutan ang lalaki. Kaya pinupuntahan ka ni Leandro para sa kapakanan niya, ha? Parehas lang sa akin, gawin nila ang gusto nila. Nasa school kami, ang dami lang niyang magagawa sa akin. Nagkibit-balikat si Terence bilang tugon si Leandro ay isang estudyante pa lamang sa pagtatapos ng araw. Pagkatapos ng lahat, mayroong oras na kung saan siya ay dumaan sa isang digmaan na nabubuhay sa ilalim ng langit ng mga bala sa araw-araw. Ang isang kaaway na tulad ni Leandro ay hindi hihigit sa isang bata para kay Terence sa puntong ito ang dahilan kung bakit siya ay umiwas na saktan si Leandro sa episode kanina, ngunit sa halip ay niloko lang siya. Ang maliit na delinquent ay natutulog sa isang kabaong kung nagpasya si Terence na saktan siya ng totoo. Ang dami niya lang kayang gawin sa'yo. Napabuntong hininga si Jacob. Si Terence ay isang bagong dating at natural lang sa kanya na maging ignorante sa sitwasyon sa paligid. Ang grupo ni Leandro ang namamahala sa paaralang ito, si Terence. Marami sa mga estudyanteng tumitawid sa kanila ay nabubugbog ng husto kaya nawalan sila ng pasok ng ilang araw. Masama iyon. Hindi naasahan ni Terence na mula kay Leandro medyo malupit talaga. Tama. Lalaki, dapat ay binalaan na kita ng mas maaga. Napabuntong hininga si Jacob. Marahil ay nalilito ka na kung may sinabi kang maganda noong hinarap ka niya ngayon, pero... Ngunit ano? Interesadong tanong ni Terence. Ngunit ito ay talagang komplikado ngayon. Biglang sagot ni Jacob. What the hell's with that, Natoy? It's just stepping on someone, what's the big deal? At siya ang unang umatake sa iyo. Is he a freaking girl or something? Mukha pa nga siyang babae, fuck. Hinihila si Leandro para sa ganito. Ayos lang, hayaan mo silang gawin ang gusto nila. Don't worry pare, I'm not that easy a target you know. Sabi ni Terence sabay tapik sa balikat ni Jacob. Magsasalita pa sana si Jacob, ngunit nagpa siya sa halip. Ang hindi maiiwasan ay dumating bago magsimula ang huling malaking klase, at si Leandro ay muling pumunta sa mesa ni Terence. Ang malaking klase ay isang 1.5 oras na bulwagan ng pag-aaral, tulad ng sa maraming iba pang mga paaralan, simula 30 minuto pagkatapos ng 4:30 ng hapon, nang matapos ang paaralan. Sumama ka sa akin kung lalaki ka. Nag-level up na ang panunuya ni Leandro, parang lumampas kung may bola ka na. Si Terence, natural, ay isang lalaki, ngunit hindi siya malapit ng insultuhan ng isang maliit na panunuya tulad nito. Ang lalaki ay tila ang tipong hindi siya bibitawan hanggang sa matapos ang mga bagay-bagay, at nakilala iyon ni Terence. Fine, sasama ako. Tumango si Terence habang tumatayo. Marami sa kanyang mga kaklase ang hindi pa lumalabas ng silid, at wala ni isa sa kanila ang nakaligtaan sa 2 pagkakataon kung saan binisita ni Leandro ang mesa ni Terence. Lahat sila ay matalim na tumitig at nagtsismisan sa kanilang mga sarili sa sandaling nagbigay ng pahintulot si Terence, sa pag-aakalang hindi niya naiintindihan ang takbo ng mga bagay-bagay dito, kahit papaano ay nagawa niyang mangasar sa mananakop ng paaralan. Karamihan sa mga estudyante, gayunpaman, ay naawa kay Terence. Sasama ako sa iyo. Inihayag ni Jacob na parang gumawa siya ng malaking desisyon. Lumingon ang lahat sa kanya habang nakatayo siya. It was quite the internal struggle, ngayon lang niya nakilala si Terence, pero nagkasundo sila. Ang isang matalik na kaibigan ay bihira sa mga tuyong araw ng 12 baitang. Si Leandro ay isang malaking shot sa paaralan, at hindi siya isang taong kayang panindigan ni Jacob.
Ang tanging magagawa niya sa puntong ito ay manatili sa gilid at subukan ang kanyang makakaya upang mapahina ang alitan. The fuck? Pagod ka na sa buhay, Jacob, panindigan mo ang kalokohang iyon. Nagalit si Leandro, isang batang lalaki mula sa kanyang klase na lumalaban sa kanya para sa isang bagong dating. Insulto sa pwesto niya sa klase. Lumakas ang pressure habang si Jacob ay nakatayo sa gitna ng atensyon ng lahat, ngunit hindi siya umatras. Leandro, ang bago ni Terence, hindi niya alam ang mga patakaran. Bigyan mo siya ng pagkakataon. Wow. Fucking lecturing me now, ikaw ba? Sino ka ba sa tingin mo? Sumabog si Leandro. Hindi alam ang mga patakaran. Ang lalaki fucking asar sa kanya. Hindi niya mapapatawad ang saloobin ni Jacob sa ginawa sa kanya ni Terence. Siguro dapat kang sumama sa amin dahil ikaw ay isang bayani. Fuck, papalitan ko ang aking fucking family name kapag hindi ko naalagaan kayong dalawa ngayon. Bahagyang nanginig si Jacob, ang kanyang mukha ay mapatla, siya ay palaging isang mabuting uri ng mag-aaral, at bilang isang lalaki na lalaki siya ay hindi gaanong naglagay ng suntok sa isang tao noon. Hindi kailangan ni Terence ang tulong ni Jacob, ngunit gayunpaman ay labis siyang naantig sa ipinakita niyang pagkakaibigan. Lumapit siya at tinapik sa balikat ang kaibigan. Huwag kang mag-alala, sabay na tayo. Ang tapang ni Jacob ay muling nabuhay nang marinig ang kanyang mga salita, na kinukumbinsi ang kanyang sarili na ito ay isang simpleng bogbog lamang, sa karamihan hindi ito isang malaking bagay. Dahil doon sa isip, itinaas niya ang kanyang dibdib at sinundan si Leandro palabas sa bubong ng paaralan. Ang namumungay na dibdib at kabayanihang mukha ni Jacob ay nagdulot lamang ng pagkagulo kay Leandro, ang kanyang mga ngipin ay nagngangalit sa galit. Ang taksil ay may impyerno na dapat bayaran. 30. Cheryl, tingnan mo. Pupunta si Sheldguy sa rooftop kasama si Leandro. Gusto mong tingnan? Sabi ni Yasi habang lumingon kay Cheryl, hindi na napigilan ang pananabik. Hindi pupunta. Tumanggi si Cheryl habang patuloy niyang isinasaulo ang English vocab ng araw na iyon. Ang eksena sa banyo ay muling nag-flash sa kanyang isipan nang marinig ang pangalan ni Terence. Halika na, alis na tayo. Itinulak ni Yasi, hindi sumusuko. Wala na rin namang gagawin ngayon. Just go yourself. Bakit ko pupuntahan kung ano ang ginagawa ng lalaking iyon? Putol ni Cheryl. Bakit ka ba laging nakatutok sa kanya, in love ka ba sa magsasaka na iyon? Hindi. Huwag kang katawa-tawa. Namumula ang mukha ni Yasi habang siya ay gumanti. Sino ang may in love sa kanya? Gusto ko lang makita silang mag-away. Kung gayon, pumunta ka sa iyong sarili, hindi ako, sigurado iyon. Sabi ni Cheryl, na-resolba. Come on Cheryl. Siya ang kasama mo sa pag-aaral, alam mo. Paano kung mabugbog siya ng hindi na maayos, masisiraan ka ng mukha, alam mo. Oh my God, Yasi. Paano ka nakakainis? Wala na si Cheryl sa mood para mag-aral, salamat kay Yasi. Jeez, fine. Sasamahan kita, okay. Hehe, tara na. Dahil sa tuwa, hinailan ni Yasi ang kamay ni Cheryl at tumakbo papunta sa rooftop. Sana wala pa tayong napalampas. Si Leandro at ang kanyang grupo, sa kabilang banda, ay nagpapalabas ng kanilang mga buko habang pinapalibutan nila sina Terence at Jacob, na nakangiti ng masama. Si Leandro ay halos isang tog habang siya ay nagpasok ng sigarilyo sa kanyang bibig. Sinindihan ito ni Stanley gamit ang isang klaklak habang nakaharap ang kanyang amo kay Terence. Si Leandro ay huminga ng malalim na usok at ibinato ang lahat sa mukha ni Terence. You little fucker, let's see how tough you are now. Bakit hindi mo ilabas ulit ang water gun mo, ha? Umihi ka na naman, bakit ayaw mo? Kung hinahabol mo ako dahil sa bagay na iyon kahapon, sige, aaminin ko na kasalanan ko. Matamlay na sagot ni Terence. Pero ang nangyari ngayon ay walang kinalaman sa akin. Ho! Willing to bow down now, I see. Ninanamnam ni Leandro ang bawat sandali ng pagsuko ng kanyang kalaban, ngunit hindi iyon sapat. Too fucking bad.
At saka, walang kinalaman sa iyo ang nangyari ngayon. Baliw ka. Just drop the damned act already, dude. Ikaw ang nakatayo sa likod ko, ang daming urinal, pumili ka lang sa likod ko. Seryosong tugon ni Terence. Sapat na sa akin ang kalokohan mo, hindi kita bibitawan kahit na humingi ka ng tawad, so fine. Kunin mo siya, Stanley. Utos ni Leandro sabay wave ng kamay. Hey! Paparating na. Ngumisi si Stanley habang dinampot ang isang stool leg, naglalakad papunta kay Terence. Si Terence ay tunay na humihingi ng tawad sa pagsipa kay Leandro kahapon, ngunit tila walang silbi ang pakikipag-usap para sa isang brute na tulad niya. Kinailangan niyang pumatay ng karahasan sa pamamagitan ng karahasan. Ang kulit mo, grabe, baka magalit ka sa iba, kailangan mo lang piliin si Leandro, bro. Sabi ni Stanley habang ibinababa niya ang stool leg kay Terence. Si Leandro naman ay tuwang-tuwa na naninigarilyo, maganda ang kanyang kalooban. Iyan ang makukuha mo sa pagtawid sa akin. Nalarawan na niya sa kanyang isipan ang dugo ni Terence na tumalsik sa buong sahig, at tuwang-tuwang dinidilaan ang kanyang mga labi sa naisip. Isang smack ang tumunog pagkatapos ng pag-indayog ni Stanley, ngunit walang nakitang tumalsik na dugo si Leandro. Sa isang malapitang pagtingin ay napagtanto niyang nahawakan ni Terence ang binti ng dumi sa kanyang kamay. Napakunot noo si Stanley, sinusubukang alisin ang stool leg mula sa pagkakahawak ni Terence, nagpanik nang hindi ito natinag. Stanley, anong ginagawa mo? Napagalitan si Leandro, hindi alam ang mga problema ni Stanley. Leandro bro. Medyo malakas siya. Sagot ni Stanley. Natoy, tulungan mo siya. Si Leandro ay muling nadismaya. Kaya ang maliit na tae ay may ilang mga trick. Karamihan sa mga estudyante ay nabalot na ng takot pagdating pa lang sa rooftop na ito. Terence, mag-ingat ka. Sumigaw si Jacob nang makita niyang si Natoy ang sumugod sa abalang Terence, na may hawak na wallies. Inaasahan ni Terence na ang laban ng isang estudyante ay magiging mas malumanay kaysa rito, ngunit narito, hinuhugot nila ang mga binti na dumi at wallies, ito ay mga seryosong sandata na kanilang kinakaharap. Sa pag-aalala na si Terence ay mabigla, nagpasya si Jacob na kasuhan si Natoy, na nagpupuyo sa galit sa kung paano naglakas loob ang tahimik na bata sa klase laban sa kanya. Nagpasya siyang lumipat ng target at alagaan muna si Jacob. May magandang ideya si Terence kung gaano kalakas si Jacob. Ang paraan ng paglapit niya sa kalaban ay nagpakita na ang lalaki ay walang karanasan sa pakikipaglaban, kahit ano pa man ang paglapit niya sa kanya ay dahil lamang sa tunay na pagkakaibigan. Tumibok ang puso ni Jacob habang nakikipaglaban siya sa kanyang unang laban, hindi sigurado kung ano ang gagawin, habang nakatitig lang si Natoy sa tulala habang nakapikit ang kanyang mga kamao. Papatayin ng lalaki ang sarili niya. Nakangiti, winalis ni Natoy ang wallis sa direksyon ni Jacob, at nagpasya si Terence na oras na para tapusin ang mga bagay-bagay. Hindi niya gustong mapahamak si Jacob para sa kanyang kapakanan, kung tutuusin. Sa isiping iyon, itinulak ni Terence ang kanyang braso pasulong, na nagpagulong-gulong kay Stanley. Pagkatapos ay sinundan niya ito ng isang sipa, at natagpuan ni Stanley ang kanyang sarili na namimilipit sa sakit sa sahig pagkaraan ng ilang sandali, hawak ang kanyang nasusunog na tiyan sa halip na ang dumi ng paa. Umikot ang barbecue niya para sa tanghalian, at gusto niyang samuka. Iminulat ni Jacob ang kanyang mga mata nang maramdaman niya ang isang hangin na dumaan sa kanya, at nakita niya ang isang pababang wallis na nakatutok sa kanyang ulo. Tapos na, akala niya tapos na ang lahat. Naalala ni Jacob ang kanyang ina sa bahay, ang kanyang ama sa pabrika, at ang kanyang kapatid na babae sa trabaho. Paano niya babayaran ang mga medikal na bayarin? Isang smack ang tumunog, at umikot ang mundo ni Jacob. Ga! Isang sigaw ang gumising kanya, at tinapik ni Jacob ang tuktok ng kanyang ulo, nakitang hindi ito nasaktan si Natoy ay gumulong-gulong sa sahig, ang kanyang noo ay puno ng dugo. Naunawaan ni Terence ang sarili niyang lakas, at alam niyang iwasang tamaan ang templo at likod ng ulo. Ang noo ay isang mas malakas na bahagi ng bungo, ang isang binti ng dumi ay hindi makakagawa ng labis na pinsala dito maliban sa pagdrawing ng ilang dugo, o nagiging sanhi ng bahagyang pagkakalog. Natural, nagpipigil siya, ang utak ni Natoy ay lalabas kung hindi.
Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.